Nakakatuwa dahil day 9 ko na sa pagte-treadmill ko. Hindi ko alam kung kailan ko titigilan tong kalokohan na to. Pero may goal naman tayo ng 100 days. Kahit na ngayon hindi masyadong madami ang tulog natin. Pero pinilit natin na gumising. Alas 8 naman na. Nakauwi kami dito kagabi ay 2 o'clock na. Pinilit kong gumising kasi kailangan lang naman natin ng tulog ng 6 to 8 hours. Sanay naman tayo dyan. At kahit na antok-antok pa. Dahil nag-commit ako sa sarili ko ng 100 days, ay sige, tuloy-tuloy lang tayo. Day 9 naman na, konti na lang, 91 days na lang. Woohoo! Pero ikikwento ko nga pala, nangyari sa amin kahapon, bakit ako pagod na pagod. Kasi naisipan kong mag-sign up kahapon, Tuesday, na umattend sa Filipino Homes at SMDC na pa-seminar at nagtuturo sila sa mga aspirants na pumasok sa real estate. Karaniwan dito, doon sa pagpipilian, nakalagay kung real estate broker ka o kung gusto mong pumasok na maging broker or salesperson sa kanila. Pero sa dalawang yon, hindi naman ako pasok sa anong category. And I'm just looking around and learn something from them dahil alam ko matagal na sila sa larangan ng real estate. Si Sir Anthony ay idol yan. Nakikita ko na siya at nakafollow talaga ako sa Filipino Homes. At nakakatuwa, napasok na nila itong Luzon dahil nakipag-collaborate sila sa pinakamalaking developer dito sa Luzon, in which ang SMDC nga. Na-invite tayo personally, Sir JP from Filipino Homes. Pero Sir JP, pasensya na, pumunta talaga ako dito para makita din ng SMDC. Kasi ang totoo, isa sila sa idol ko sa pagde-develop dahil nakikita ko yung sustainability na sinusustain nga nila. At yung sinabi kahapon ng VP nila na kapag nakatira ka sa residences nila ay ang ganda naman na talaga. Tapos pag lumabas ka, extension pa ng bahay mo ang buong MOA, ay nakakatuwa naman talaga. Nung nakita ko na nag-collaborate kayo, ay ang saya naman. Filipino Homes at SMDC, all in one, napakaswerte ko naman talaga. Dito nga sa parte ng event na to, nagkaroon ng 15-minute break. Pagkakataon ko na to para ma-interview or makimingle doon sa mga nasa harapan. At ang tinatarget lang ko talaga dito, si Sir Anthony Loterio. Syempre, ang founder ng Filipino Homes. Gusto ko nga rin sanang ma-interview yung VP ng SMDC, kaya lang hindi ko na siya makita. At yung iba namang taga SMDC, nahihiya din ako kung paano ko sila i-approach. Kaya dito sa part na to, patiently waiting kami ni Baby L na ma-interview ng mabilisan si Sir Anthony. Ang totoo, hindi ko talaga alam kung anong itatanong ko sa kanya. Gusto ko lang gayahin yung, "Sir, what do you do for a living?" Parang tanga eh. Pero pakinggan natin na mabilis kasi nagkaroon naman talaga ako ng sandaling pagkakataon. Kaya ako. Team Luzon leaders on stage, please. Team Luzon leaders. And then get ready, Team Luzon Ledesma will go next. Interviewin ko lang po kayo, mabilis lang. Kayo po ang founder ng Filipino Homes. Ilang taon po kayo nung in-start nyo yung company? 33 years old. 33. But how young are you now, sir? I'm 52. 52. Yeah. And sobra ano po yung pinaka-best experience nyo when starting the company? No, importante is you have a mission. Why did you open it? And our mission is to help the country, help the OFW, and help the Filipino people na may income sila. Thank you, sir. What's the worst? If you have the best, what's the worst experience that you had opening this company? No, actually, people. The worst is people. People, dishonest people. They have to be honest now. Yes. Diba? How big na po ba ang Filipino Homes? We have 101 office, 11,000 agents. Yes, thank you. And I see nga po sa presentation nyo, sobrang isa ako sa na-inspired and aspiring po akong pumasok sa real estate. And sobrang napakaganda po ng mga sinabi nyo kanina. Yun lang po, maraming salamat po. Nice meeting you, sir. Bye. Thank you for coming. I'm Jay. Ay, thank you, Sir JP. Yes po. Thank you. Opo. Ayan, natapos na. At ito nga si Sir JP. Nice meeting you, sir. Maraming salamat po sa pag-accommodate sa amin ni Ma'am Chit. At ayan nga pala si Sir Chris, ang Vice President ng Filipino Homes. Grabe, kinakabahan talaga ako. Hindi lang halata, pero parang halata naman nga. Gusto ko pa sana magtanong ng mga 4 pa, kaya lang nakakahiya. Dahil 15-minute break nga lang yun. Akiramdam ko, ito na yung bagong skill na kailangan kong matutunan. Yung mag-ambush ng mga founder, yung mga mabilisang tanong na makakapagbigay sila ng mahahalagang insight doon sa craft nila.
Ayun nga, pero syempre dahil first time ko yan, there's always first time for everything. Di naman natin pinupukpok yung sarili natin dahil sa pagkakataon na nawala. Isa lang ang masisiguro ko, itong first time na to, masusundan pa to. At maraming salamat again kay Sir JP at kay Sir Chris dahil alam ko makikipag-collab din ako sa inyo. Taga nyo yan sa bato kahit na ayaw nyo. Nakikinig ako sa discussion nila. Meron silang mga data, meron silang mga bagay na itinuturo. Yan, especially sa mindset. Ang pinakamaganda ko nga na narinig kay Sir Andy, ito nga pala, ito Sir Andy Manyalak, isa sa #1 real estate broker sa hindi nga lang daw Philippines worldwide pa. Ang sinasabi niya, hindi tayo dapat tumitingin lang sa site natin. Ang dapat, nakatingin tayo sa vision. Ang galing, di ba? Ito, sinishare din nila na hindi dapat tayo nagbebenta sa mga customer o client natin. Sinishare natin yung vision na nakikita natin doon sa location. At ang sabi pa rin niya, selling is a transferring of what you see. Kaya ang galing-galing. Ito sa part na to, nakakatuwa dahil akala ko maiinim si Ma'am Chit. It turns out na mas nag-enjoy pa siya kaysa sa akin. Kaya happy naman ako dahil at least nakikita na din niya yung mga nakikita ko. At siya pa mismo napapa dahil nga sa mga sinasabi nila na dito sa part na to. Kaya naman masasabi ko, sulit na sulit ang araw namin kahapon. Bago nga matapos ang araw na to, nakakatuwa dahil si Sir JP, binasa pala talaga ang profile natin. At baka maka-help din sila sa atin in the future dito naman sa Bulacan. Sinabi din nila na dahil kakapasok nila sa Luzon, they plan to expand pa dito. At willing na willing tayo tumulong doon. Ito pala si Sir Chris, siya yung VP or Vice President ng Filipino Homes. At sa mga katagang binibitawan niya, nakakatuwa dahil ang vision din niya at ang goal niya ay tulungan ang karamihan ng Pinoy na magkaroon ng trabaho. Ay, masasabi ko, I think I found my tribe. Nakakatuwa na makakilala ng mga taong same sa vision mo. Yung bang hindi lang pansariling kapakanan ang iniintindi, kundi para sa mga mas nakakarami. So, ayun nga. Dito, balik na tayo sa pagte-treadmill ko. Nag-reminisce lang ako sa ginawa namin kahapon. Tuwing nagte-treadmill ako, after nito, nagiging productive din ang araw ko. Kaya yata naa-addict ako Pero day 9 naman na. Tamo, tatanga-tanga pa. Day 9 naman na tayo. At hopefully, yes, again, 91 days na lang. At plano ko talaga na tapusin ang 100 days natin dito sa journey na to. Ayun nga, at kung kakaabot ka dito, maraming salamat. Ayan, tatapat na tayo sa araw. Kadalasan kapag umaga at maganda ang araw, ay tumitingin tayo directly sa sunlight. Contrary sa natutunan natin, sabi masama daw ito. Pero ang totoo, nare-reach nito yung pineal gland natin. Wow, pineal. Pero totoo yun. Sa totoo lang, masayang kumonek pa rin sa nature, sa dogs, sa trees. Meron kaming puno dito, ang dami-daming butterfly. Maganda pa rin na nakakonect tayo sa nature kasi sila ang tumutulong sa atin makita yung vision kung saan tayo papunta. So ayun nga, again, kung nakaabot ka dito, maraming salamat. Kung may question ka o may suggestion, may comment ka lang dito sa profile ko. Maraming salamat. Once again, ako nga pala si Kowi, ang nagsasabing kahit gaano kalupit ang mundo, huwag natin kakalimutan maging mabuting tao. Yun lang. Ciao, bye!